New day, new lunch. Let's cook soft, tender, and juicy pork chop. Ang secret lang pala guys, para maging soft and tender ang pork chop ay tinatawag na brining or pagbabad sa tubig at asin bago lutuin. In my case, mga 30 minutes ko lang binabad, but the longer the better. Then, pinat dry ko na ng kitchen towel isa-isa at pinaliguan ng black pepper at paprika both sides. Nagpainit na rin ako ng kawali to fry. Mabilis lang itong maluto kasi maninipis lang din. Pag nag-form na ng beads na ganyan ang drops ng water, ibig sabihin ay na-reach na yung tamang temperature at pwede nang lagyan ng mantika. After mga 10 seconds pagkalagay ng mantika ay nilagay ko na yung pork chop. Prituhin lang ng mga 2 to 3 minutes on each side. Kung napapansin nyo, may lumalabas na white stuff doon sa meat ng pork. Yun ay dahil sa moisture from the meat. Kaya nga dapat i-top dry mo talaga ng kitchen towel bago iprito. The more na mas maraming tubig yung meat, the more na may mga maraming ganyan na lalabas. Dissolved protein naman daw yan or pork fat, kaya hindi naman delikado kainin. Pero in my case, tinatanggal ko na lang. Habang piniprito ko yung mga kasunod na batch, ay tinry ko tong una-unang batch. Ayan o, ang lambot niya. Tikman natin. Juicy nga. So, tapos ko na lahat prituhin, mag-prepare na tayo ng lunch. Tig-2 sandok lang ng rice at saka tig-1 pirasong pork chop. Pero syempre, kung dagdagan ay pwede din. Nilagyan ko na rin ng slices of cucumber, carrots, red cabbage, and red onions. Topped with Japanese sauce na may lasang sesame. Bigay na natin yung para kay hubby. Sige, try mo yung pork chop na brine. Malambot ba? Malambot. Mia. Ipunita, be, kung ano. Kung juicy talaga. Oo, di ba? Wow. So, dibiyo. Makamot lang ko yan. Ako magpulo kutsara. Ayan, no. So, totoo nga na pag binrain mo yung pork chop, lalambot talaga siya. Juicy. Ayan, no? Try nyo na, guys. And thank you for watching. Bye!